Hello mga paps, so Nardino here. Um, this is my first video, ever video here in YouTube. Right? Gusto ko lang i-share yung naging travel namin from Manila, Philippines to BC, Vancouver. Right? So medyo medyo matagal na to, no? Way back April 2022. So almost 2 years, right? So, ngayon ko lang siya na i-vlog kasi ngayon lang din ako nagkaroon ng time. Ang dami nangyari. So, but, I will try na i-record or i-vlog din yung mga iba pang na experience din namin dito sa Canada. Para din, some sort of historical file ko na rin na pag meron akong gustong tingnan sa YouTube anytime or kung meron akong gustong balikan, yung mga nangyayari sa amin dito sa Canada, pwede ko siyang makita again sa YouTube anytime, So, kahit nasan ako. Yun din yung isang purpose kung bakit din gusto ko rin mag-post ng mga video sa YouTube para rin makita ko at makita rin ng family ko yung mga nangyari sa amin dito, right? So, very short lang guys kasi again, hindi ako masyado nakapag-video that time. Actually, yung parang mga 3 weeks before kami makalipad guys, ang dami naming inasikaso, daming changes, So, halo-halo yung emotions namin. So, hindi ako masyadong nakapag-take ng video, Medyo naggasisi nga ako dun kasi alam mo yun, sa kakaisip mo, hindi ka na masyadong maagalaw. Yeah, so, hindi ako masyadong nakapag-take ng pictures, ng video. So, but yeah. So, ikukwento ko sa inyo kung ano yung naging journey namin mula sa Philippines papunta dito sa BC. Yeah? Okay. So, ito guys, kung makikita nyo, ito yung last picture ko doon sa bahay namin. Actually, nakasakay na kami sa van nito eh. So, yun yung last picture namin ng bunso ko sa bahay namin. So, yun. So, nakapasok na lahat ng gamit and everything. So, papunta na kami ng airport, no? So, tapos, pagkatapos noon, see, hindi na rin ako nakapag-video, nakapag-picture sa daan, yung papunta kami sa airport kasi nga talagang wala na rin ako masyado sa Wisho that time. So, ganun. So, ang next naman na picture ito nung nakapasok na kami sa area. So, nagka-problema pa kami nito kasi yung sa arrive can and everything. Buti na lang naayos din namin. Tapos may mga excess baggage din kami kasi ang pagkakaintindi namin hindi talaga kasama yung hand carry, sa count kasi 5 kami. So 2. So qualified kami sa 10 luggage, right? So ang kaso pala kasama rin pala yung mga hand carry. Anyway, so nagbayad na lang kami for that one. So, yeah. So, after nun, everything is done. Nagbayad na kami ng tax. Tapos nun, pasok kami sa immigration. Wala naman naging issue din. So, itong picture na to, ito yung view namin doon sa restaurant pagpasok namin ng immigration. Ito yung lunch na namin to. So, medyo nakahinga na kami dito kahit papano. Pero yeah, yan yung picture na yan. Kaya hindi ko makakalimutan din yung picture na yan kasi yan yung pagkatapos naming makadaan sa immigration na wala kami naging problem. Dito, doon sa Philippines yan. So after that, ang next na picture na ito, nasa loob na kami ng aeroplano. So, yan yung picture namin sa loob ng ayan, kasama ko yung 3 kids ko tsaka yung wife ko. Okay, so yan.
Um, pinakita lang pinakita ko lang diyan yung flight path. Okay, so ito medyo nakakapag-take na ako ng video kasi nakaupo na kami and everything. So parang ano pa rin, lutang pa rin kasi syempre first time ko ding malalayo ng ganito katagal sa Philippines, 'di ba? So my entire life nasa Philippines lang naman ako eh. So yan, makikita diyan yung flight namin from direct flight from Manila to Vancouver via PAL. Yan. So, after nyan, ang makikita naman is ito yung first view namin ng Canada. Kasi tulog kami, tapos, tsaka nasa center seat kasi kami. So, medyo hindi namin din kita yung mga yung mga nangyayari sa labas. Pero, yan yung first namin na nakita na sa Canada. Which is yung snow cap sa mountains. Napakaganda niya, guys. So, aliw-aliw kami, pati yung mga anak ko. Ayan. So, after nyan, ayan, so, nakalapag na kami, nakapasok na kami ng airport, papunta naman kami dito ng kiosk. Punta kami ng kiosk, tapos doon mag-i-scan ka ng fingerprint, picture, plus scan ka rin ng passport mo. Right? So, ayan. Sobrang kaba ko na dito, guys, kasi syempre anything could happen, right? So, hindi namin alam kung anong pwede mangyari sa amin dyan. So, but still, nagdadasal lang kami and ready naman lahat ng papers namin. So, naka-folder sa lahat. So, kaya kabado pero alam kong makakalagpas din naman kami ng maayos. Dahil nga pero dito, pagod na kami dito ni Mrs. guys. Kasi, for several days wala rin kami maayos na tulog kasi nag-iisip kami kung ano mangyayari sa amin doon, right? Tapos hinanda pa namin lahat ng bags namin and everything. And kasi guys, meron akong kasamang less than 2 years old. So yung daughter ko was almost 2 years old pa lang dito. So syempre iba yung mga ihahandang mga gamit para sa kanya. So yan. Tapos makikita niyo naman dito may mga pictures kami sa loob. Yan. Yan yung mga unang mga nakita namin sa loob ng airport. Yan. Okay, so after that, punta na kami ng immigration. Ito na yon. Dito nakalabas na kami, guys. We are so thankful kasi walang tinanong sa amin, guys. So, tinawag yung pangalan namin, binigay yung mga permits namin, and then, okay na. In less than 2 minutes, tapos na kami. Mas matagal pa yung pinila namin kaysa dun sa talagang pagkuha dun sa aming permits. Kaya, super thankful talaga kami. Ito, medyo nakakahinga na kami dito kasi nga, tapos na eh. Pwede na kami mag-exit, no? So, yeah. Now, ang next naman is yung siyempre, kukunin niyo yung mga bags niyo. Nakuha na namin yung mga bags namin na yan. Nakikita niyo naman, guys, ang dami namin dala. Yan, may mga balikbayan boxes kami, tapos may mga malalaking luggages kami, diba? Yan. Pero dito, masayang-masaya na kami, guys, kasi palabas na kami ng airport. Yan. So, after that, kumain muna kami. Kasi, na yan eh, past 7 or 8 na. So, after nun, kumain muna kami. Kaya itong picture na to, yun yung picture dun sa kinainan namin. I think ang pangalan ng restaurant is Barcelos. So, yan. Kaya, memorable sa akin yung picture na yan. Kasi yan nga, yung first meal namin sa Canada. So thankful ako kila Ate Fria, kay Kuya Boboy, kay Tito Albert at yung family niya. And of course, dun sa classmate ko, kay Rafi. No, na talagang tumulong sa amin din kung na sinundo kami, right? And then, hinatid kami dito sa bahay namin. So, yun. Yun guys, yun ang naging journey namin, no, dito sa
sa Canada or yung pagpunta namin from Manila to Canada, right? So, dito kami sa BC and um, nagland kami dito, yung wife ko as a student permit at ako naman is open work permit. So, yun ang naging way namin or pathway namin para makapunta kami dito sa Canada. So, yun. Yun lang guys. So, gusto ko lang yung i-share and sana kahit pa paano may na-inspire, right? So, but again, marami ng changes ngayon, no? So, pag-uusapan natin yan sa mga next vlog, sa next na kwentuhan natin. So, thank you again guys for watching. Again, this is Nardino. Thank you very much guys.